double A, sa double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Number 1 sa Mega Manila, Double A sa Double B. Tunay na pambayan, walang personalan. Ay, magandang umaga. Double A sa Double B na, mga Igan. Kasama natin si Ali Soto. Good morning, Ali. Good morning, Igan, mga kapuso. Magandang Webes ng umaga po sa inyong lahat. Despite itong mga kahit na ang tindi nitong mga, alam mo, ang kabalintunaan doon, wala kang tubig sa gripo, pero yung maraming tao, pinapaligiran ng tubig baha. No? Oh, okay, maglilinis sila. Putik, Maglilinis, walang no? tubig. Oo. Ay naman na isugal din yung ating kalusugan dahil ang dumi daw ng lumalabas sa kanilang Hanggang mga... Martes Oo. walang tubig yung mga... Putik eh. Ha? Putik ang lumalabas. Ng Maynilad. Dahil nga kasi maputik po, lilinisan po. 4 na araw lilinisan yung mga basin. Pagkatapos daw po nun, kailangan pampunuin. So hanggang Martes po. Ha? Tapos pagkatapos, pag nag-resume na po, balik na po yung supply ng tubig. Pagbukas yun ng gripo, malabo po, no? At maputik. So hayaan nyo munang dumaloy. No? Na yung wag nyo naman din itapon kasi pwede naman pandilig, pwede pong pang-flash, pwedeng no? Pero kapag malinaw na po, yun na, pwede na pong ulit pangluto yung tubig. Pang-inom, kapag kataas pakuluan. Oo. At, ang problema, ang hirap pag nagtagal pa ho ang putik, tumitigas. Oo Mas nga. lalong nahihirapan po yung ating kababayan na maglinis o bumalik sa normal yung kanilang buhay. Ano ba pag-uusapan natin yan? Ngayong araw na ito, makakausap po natin si Father Dean, si Father Ranilo Aquino, na alam po naman natin ay university official ng Cagayan State University. Hindi ba? So, pag binasa mo yung kanyang mga Facebook posts, magaganda po yung input ni Father Dean. So, mamaya kausapin natin siya kung ano yung kanyang first hand, yung personal po na karanasan niya nitong nakaraang Ulysses, yung pagbabaha, yung malaganap kong pagbabaha. Hindi lamang sa Tugigaraw, kundi pati po sa probinsya ng Cagayan at Isabela. At he was part of a forum noon. No, tapos nagharap din ng reklamo sa ombudsman pala yan, against the NIA na supposed to be nabuo yung protocol kung paano po ang yung dapat na susundin na protocol kapag meron pong mga dam release. Naghihintay ba niya o may kusa silang desisyon? Yun, ang aalamin natin. At dahil nga Pag-asa ba? NDRMC ba? Ano ba? Tapos ikaw makakausap mo yung Ay, makakausap mamaya din abangan nyo. natin si... Huwag muna nating banggitin dahil diba? sino eh. Dahil akala niya po siya yung sisinino Oo, kahapon. na tumiwalag na Oo. sa alyansa. Ika nga sa English, Meron he siyang- felt alluded to. Meron siyang ipapaliwanag. At ang sino natin ngayon, eto Ali, dagdag lang natin yung inaabangan nila. Sinita to sa isang subdivision. Naglalakad kasi walang face mask. Oo, naku, kahit private subdivision. Government official ka. Kailangan nakamask yan, Oo. di ba? Nagsimula ito nung sitahin siya nung Mayo. At pinag-initan na yung pamilya nitong ordinaryong mamamayan hanggang sa punto'y sinampal na nga ito ni government official dahil sa naturang pagsita. Ang sinampal niya po ay isang Japanese, isang Hapon na may asawang Pilipina. Doon sa kanilang subdivision na yan, malapit sa Metro Manila. Doon, no? Doon? Doon sa... Bakit mong inunguso? Hindi, para alam nila. Diyan, no? Diyan, Malapit lang sa Metro Manila o within Metro Manila? malapit sa Metro Malapit Manila. sa Bandaron lang. Nabaha din eh. Nabaha Oo. din. Ang problema rito, nung ito'y naisumbong na sa kanyang departamento, ang initial na investigasyon kay government official, may natuklasan. Na? Abay, nasa linya na po si Father Ranilo Aquino. Ayan, nasa linya. Baka humanghula babatiin na natin siya. Oo nga, Father Dean, magandang umaga po. Good morning, Ali. Good morning, Arnold. Good morning. Ano ba ang natuklasan nila? Nakikisino na rin si Father. Pakitutok na lang po dahil mahaba-haba ito, Father. Gusto mo na, Father, nakikiramay muna kami, ha? Ay, opo. Thank you very much. Oo, Thank you very much. Sa pagyaw ng- pagpanaw ng Oo. kanyang Please. mahal na ama. Yes, please continue to pray for him. Okay. Yes. Taga... Alam mo kapag ganon, binabasa ko yung mga tribute sa ama ni Father Dean. Sabi ko nga ganon, alam mo pag ganon yung tao na well-respected, tapos yung achievements niya, talaga namang ang haba.
Talagang, but more than anything, yung talagang alam mong beautiful. So, alam mo, nanghihinayang ka ba na hindi ka nagkaroon ng pribilehyo na Mamit. na no? Mamit, oo. Ganon yung feeling ko sa father ni Father Yeah. D. Eh, namit naman natin yung anak. Yun naman. Mukhang namana naman niya. Father Dean, ito ang Kumusta pag-uusapan namin? natin. Oh. Nandiyan ka ba nung nananalasa itong mga bagyo? Mga bagyo dumaan ha? Yes. Alam mo, hindi kami direct hit ng mga bagyo. Pero ang talagang nang devastate sa Cagayan ay yung mga baha, the Yes. floods. And we have not yet recovered. It will take a long time bago kaming makabangon dito sa nangyari sa amin. So I was here all the time, Arnold. I was here all the time. So, ang In fact, crucial I na have araw been nung able to- Friday di ba, Father Dean? Ha? Yung crucial na day, yung Friday, na sinabi naman nila, hindi naman daw umuulan, ano? Pero, Yeah. but because of the pag-release ng tubig mula sa Magat Dam, do you agree na It ito talaga started Thursday na talaga. It started Thursday. Oh. Well, alam nyo, in 2015, may nangyaring ganito na naman na pagbaha. At may mga ibang barangay dito sa Tugigaraw na nagiging parang catch basin. So kawawa sila, nakakarating sa bubong yung flood. At Nagpas tao. it's very difficult to rescue them, ano? Kasi kung minsan naman ang mga kababayan natin, kahit na sabihin mo, mapanganib dyan, lumikas na kayo, they will not leave their places Pero, very easily. Father, parang iisa kwento. Kasi una, yung binabanggit yung 2015, parang wala yatang ulan o walang signal. Pero yung paligid, umuulan. As ito, That's ganito correct. nangyari. So, ang problema dyan, yung sa banta dyan, parang naiipon sa kabundukan at walang Tapos sabi-sabi, bumababa. biglang eto na nga, bubuhos na sa mga taga-Cagayan. Lalo na sa Alcala yata, di ba? Oh, but I was trying to find out all the causes. So I did Opo. some study kahit na nakaburol pa ang aking tatay. When there were visitors who knew something about it, I asked them. Unang-una, itong Cagayan River namin is the river that runs through Vizcaya, Isabela, and Cagayan. longest river yan di ba, Yes. Father? Oh, and of course, it is also the source of the floods, no, Ali? Pero itong Cagayan River na ito ay may 18 tributaries. Can you imagine that? So lahat ng tubig na nanggagaling sa 18 tributaries pumupunta na sa Cagayan River. Ngayon, okay sana kung dire-diretsong daloy ng tubig all the way to the China Sea, sa Apari. Sa Apari. To the west. Oo. Ang problema, there is a part doon sa north, mga Lalo, Apari, na heavily silted na. So, hindi talaga magkadiretso yung tubig. Bumabalik. Pag bumabalik yung tubig, yun na, nagkakabaha. That's one factor, no? And may mga ibang parts dito na kaysa dumiretso yung tubig, parang lumiliko siya, and that causes a bottleneck doon sa pagdaloy ng tubig. That's the first. The second talaga, hindi maiwasan ang magat na sagutin ang kinaing ng mga tao. Oo. And that's why I brought in the 2015 case. Kasi sa 2015, dinamanda ko na sila sa Office of the Ombudsman. Ang NIA, Father, National kayo Irrigation. mismo? Ah? Kayo mismo nagdemanda sa kanila? Ako. Noong 2015. Ako mismo. Because I organized a people's consultation doon sa Archbishop's residence. Ang una kong talagang pinunteriya ang Aboitiz. Pero Aboitiz to the tribute- being the... yun nga. Sila yung sa hydroelectric plant, hindi po ba? To the tribute of Aboitiz, pumunta ang Vice President na sa meeting namin. Ipinaliwanag niya sa amin na wala silang kinalaman sa pagre-release o pag-iimbak ng tubig kasi sila lang ang taga-generate ng electric power. And the electric power will be generated whether or not you open the gates kasi regular naman talaga yung pag-flow ng tubig doon. So, actually, the bottom line was,
it was NIA that was controlling the release of water. Let So, me dinimanda ko- Father Dean, hold Ha? that thought, ha? Pero sa Aboiti, sa punto ng hydroelectric plant, is there a water level na kailangan na ma-maintain para tuloy-tuloy din yung operation ng hydroelectric plant? Para, let's say, yung NIA, hindi sila mangingimi na days before, magpakawala ng tubig because there's a certain water level to maintain. May ganun po ba, Father? Yes, but the water level, Ali, is threatened only kung Irrigation. tagtuyot na talaga. Pag Kung tagtuyot. tagtuyot talaga, oo. Pero normally, whatever water is there is enough to produce the hydroelectric power. Mataas yung mga dam eh. Ang taas niya. Oo. Pero sabi Yung ni mountains, kaya sabi ni the force going down is very Administrator strong. Father, sabi ni Administrator Visayas doon sa noong una kong panayam parang nasa hulihan yata yung hydropower na iniisip nila. Mas iniisip nila yung irigasyon o yung baha, That na. is correct. Parang Originally, Oo. can you imagine the irony there? Originally, ang Magat Dam na yan was meant to provide irrigation during dry spells and also to contain flood waters. Pero siya ngayon ang nagdudulot ng pagbabaha Ng pagbabaha. dito. Now, why? Sa 2015, nung inatras ko yung kaso, dahil may pangako ang NIA na henceforth they would follow the protocol. And the protocol involves what they call preemptive releases. Bago pang mapuno yung level or marating yung level na tinatawag na critical, kung alam na nila na may parating na bagyo na o pag-ulan, magpapakawala na sila ng tubig gradually. Kasi nagiging flooded lang ang Cagayan. Pag sabay-sabay na binubuksan ang mga gates ng mga dam, yun ang problema. Imagine, Ali and Arnold, at the height on Thursday, 7 gates. Paano mo ba namang makakaya ang 7 gates na bubuksan mo kaagad? Talaga mag-flood ang Cagayan yan. At ang point din po ni Governor Mamba, Father Dean, kahit na pasabihin nila na magkaroon sila ng komunikasyon, na magre-release kami ng tubig, hindi daw naintindihan kung kunwari sasabihin nila, magre-release kami ng 6,000 cubic meters per second ng tubig, o hindi naiintindihan yung epekto nung binibitawan nila, kung ano yung epekto nun. Kahit, Yeah, that is one factor. But the other factor is, bakit kayo magbitiw ng tubig sa kasagsagan ng pag-ulan? Dapat ginawa nyo yan ayon sa inyong alituntunin before the waters from the rains and heavy downpour came. but At according to hindi them, sabay-sabay. nagpre-release sila ng may November release na, 9. Father. Wala. In other words, the pre-release was insufficient kasi nung dumating talaga yung malakas na ulan, they kept on warning us already about mararating ng critical level, so kailangan mag-release. That should have, it took a long time before the typhoon landfall. Yung Father gusto kong sundan, yung pagbibigay po ng babala. Kasi doon sa yung mga komunikasyon, yung na mga naganap. na-interview ng GMA News niya sa Cagayan, yung mga nasa liblib talaga, wala daw talagang nakarating na babala. Siguro dito sa may mga malapit-lapit. Ito yung point nila, sa side nila, sabi ni Wilfredo Gloria, nagpadala sila ng email, nagpadala ng mga text message, nagkaroon sa wala- mga radio Pero stations, walang access yung iba diyan may sirena, Ali. may PA system. Yeah, kung ang bahay mo ba naman ay nasa kabundukan o sa liblib ng lugar, anong email Liblib, ang matatanggap mo? Anong pati signal nga, wala eh. So, dapat they should have used media like radio na maskaman to inform the people na may parating na. But, even that, I cannot pardon talaga. Kasi kahit sasabihin mo, sige, magpapakawala na kami ng tubig dito, malulunod na kayo dyan. The point is there has to be some other way of doing it. Tama po. Kasi pag sinabi may bagyo, ang tao tendency titingin sa langit, di ba? Yeah. Nung time na raw na Wala. rumagasa yung baha, may konting ulan lang at maaraw pa raw, Maaraw pa nga Father. daw That is correct.
And from now on, kaya ko naintindihan na ang mga tumututol sa pagtayo ng mga bagong dam. Kasi while it's true that the dam has advantages, hindi natin may tanggihan. The fact is, Irigasyon. ang unos na dulot ng dam is terrible. Oh. But mali ba ako in thinking that actually a dam is built, itatayo mo yan para makontrol mo nga yung pagbaba ng tubig sa lowlands? At maharang mo. oo. At maharang mo? Yes, but you know, Ali, if you had no dam, the water would flow at its normal levels, no? At its normal. Ito, when you construct a dam, you confine all the water at a certain place and then release it in a programmed manner. Pero the result is that pag critical level ka na sa dam, magpapakawala ka na, and you increase the volume of water that is in your water channel. Ang problema lang- hinanakit ni Governor Mamba, na i-irrigate mga 80,000 na hektarya daw sa Isabela, pero sa Cagayan ni isang Hindi. hektarya wala namang na-i-irrigate yun na hinanakit ni Governor Mamba. Tsaka sa kabilang dako, Ali, Father, di ba? Pag hindi naman nagpakawala, mas delikado ho yung panganib. Baka Yes. bumigay ang The dam dam, will break. mas Oo. marami hong mamamatay. That's correct. And that is what indicates that in Kaya the first place, balance Oo. you should not have constructed the dam na lang. Kung ganun ba naman. But In the first place, you should not have constructed the dam. But Yung dam na kaya. kung walang dam, tapos ang ano nga, 'di ba, Father, very matter of fact, yung bitaw nung kasi kalbo na yung watershed, kalbo na yung kagubatan dito deforested na May yung illegal logging kasi, yung illegal mining na parang ano yung reaction nyo na parang yung bitaw noon is parang statement, no? It's so matter of fact, no? But ano yung nakikita nyo, natutugunan po ba yung mga illegal logging, illegal mining na yan? Well, my brother is the judge for environmental cases that handles the illegal logging cases. And he has been very strict with this. Pero alam mo, it's not small-time loggers who are the problem. So that's the third thing in Cagayan, no? Ang talagang problema dito, yung mga big-time, highly capitalized loggers na naglalaging sa mga area na hindi namin nakikita. Hanggang ngayon, Father? Of course. For example, in the flood before, there was a flood again just before this one that occurred now. Anong nakita namin? Napakadaming lag ang nanggaling sa kabundukan and they clogged the Cagayan River. So that way we knew na may nangyayaring logging pala sa tuktok ng Sierra Madre Mountain. Kung tignan mo yung Sierra Madre Mountain kasi from our place here, parang green lahat. Pero these illegal loggers, since they are highly capitalized, they work in the interior kung saan hindi mo makikita, and then they bring the logs down either on the Pacific Ocean side, or sometimes they try to stick them here through our province. Pero they cannot easily do that kasi may naka-DENR na nakaharang. Oo. So they bring them down through the Pacific Ocean Sa side. iba, oo. Talaga yung mga... Sa tubig din talagang criminal pinapaano. yan. Criminal yan talaga. Okay. Father, with this development, yung bang kasong iniurong nyo, i-refile nyo? Kasi may mga, di ba, At nag-iipon saka din yung- ng kaso dyan? Kung kakasuhan Sanaya. man, ano yung chances na magpo-prosper, no? Na susulong kung kasuhan man ang NIA? This time, what I will do first is, again, hold a consultation with the people. Kasi alangan ako lang, I will have to ask the people kung talagang gusto nun lang. But I'm sure that people are angry now, no? Ang problema lang kasi, Ali and Arnold, is this. Kahit na sasabihin nila sa galit nila, sige, kami magtetestigo. Pag nabigyan na sila ng tulong na gagaling sa mga ahensya, and they forget what happened to them, aatras sila dun. So I have to be sure that when I file, talagang it's not Paninindigan. me alone, but it's a community effort. And I want scientists to come in to tell us talaga kung anong epekto ng Magat Dam na yan. Sabi ni Attorney But, Harry. Ali, on our part also, may kasalanan din kami. For Because? example, in Tugigaraw, napakadaming waterways dito na tinayuan ng building. See? So, in one part of Tugigaraw,
bakit ang daming nagsilikas, ang daming bahay na gumuho, ang daming bahay na tinangay ng agos ng tubig? Bakit? Kasi yung dating lagusan ng tubig, tinayuan ng napakalaking building. See? Which should be addressed. Father Dean, ito na lang ha, yung meron kayong sinite din na problema sa donasyon at saka pagbabahagi nito mga natatanggap na donasyon. Parang pinunad din nyo yung sistema ng pagbabahagi. Merong mga nakakatanggap ng mas marami na parang nagdodoble-doble na yung natatanggap. Yeah. Alam mo, hindi naman sa pinunad, pero ako'y nagpapasalamat sa ang daming dumagsa na tulong dito. Opo. At dumadagsa pa rin from so many agencies, no, including from your Kapuso Foundation, yes po. From your yeah, I'm very grateful kasi in fact we did not have to appeal, kaagad dumagsa ang tulong dito. So, and the Cagayanos talaga help themselves. Ang problema ko lang, there has to be some system. Kasi ang nangyayari dyan, each group puts up its own relief efforts. And my fear is pare-pareho yung nabibigyan at maraming hindi pa nararating. No? For example, in the towns of Baggao, na malapit sa Sierra Madre Mountain, natabunan kasi yung daan papunta doon. So up to now, the people have not received any aid. At yung mga tao dito sa Tuguegarao, ang daming tulong na dumagsa sa kanila. Ang gusto ko lang sana, more equitably distributed ang tulong na may bibigay. So I was even suggesting, since araw-araw may lumilipad naman na helicopter dito, sana yung mga hindi nararating ng mga vehicles kasi talaga sarado yung daan, mga helicopter drop ba ng mga, you know that the essential need now is not really food. Of course, the essential is water. Water, drinking water talaga. Oo, If you ask people what they need, they'll tell you water. Water. Oo. Okay, Father, ingat kayo. Maraming salamat uli sa ating naging talakit. Marami kaming natutunan dyan sa Cagayan. Patuloy pa rin Thank you, mananalangin for Cagayan, Isabela, Metro Manila, yung mga Help is kababayan coming, ha? natin. I'd also want to say that Cagayan State University has been relentless in its efforts. In fact, we are everywhere giving out relief goods. No? Thank you very much, Ali and Arnold, for giving me this opportunity. No? Salamat din. Thank Salamat you. din. Maraming salamat, Father Dean. Ayan, Dean po ng San Beda Graduate School of Law. Vice President po kasi sa Cagayan State University nga. Si Father Dean. Magbabalik po ang Double A sa Double B. Oras natin alas 9:36. Mga igan, pananakit ba ng katawan yan, ng kasukasuan, pamamaga. May mga senyalis yan, mga paninigas ng katawan. Baka may arthritis kayo. May RideMed para sa inyo. Labanan ng sakit ng kasukasuan sa tulong ng gamot na maaaring maasahan mula sa RideMed. Nagbibigay ng tamang alaga sa tamang halaga. Sa karagdagang impormasyon tungkol sa arthritis, maaari kayong bumisita sa RideMed website, ridemed.com.ph, o di kayo bumisita sa official page ng RideMed. Ang RideMed, gusto mo bang gumaling? If still persist, consult your doctor. Magbabalik po ang Double A sa Double B. Alam mo ba, inatuklasan kay government official na nanampal? May natuklasan pa. May natuklasan. Sa pagbabalik po ng Double A sa Double B, radyo na! Hindi pa! Kertesiya na, ha? Disiplina pa! May aral. Oy, Walang kadala-dala. na-miss ko yun, ah. Si government official, ang natuklasan sa kanya, pinaimbisigahan na kasi siya eh. Abay, bagong lipat lang ito sa subdivision at ang laki ng bahay. Okay. May 4 na pribadong sasakyan at may 4 na government cars. Yes. Red plate. Oo naman. Gastos natin. Gasolina niyan. 4. At sa mga Bakit mataas ang posisyon? Ba't may 4 siyang yun government nga, vehicle? sa ngayon lang po nagbukas, naku sayang, pero ito po'y nanampal ng asawang Hapon ng Pinay doon sa subdivision. So yung hapon ang sinampal niya? Dahil sinita siya, but lumalakad siya sa subdivision, walang suot na face mask. Government official, umbrella. Minumultahan yun sa amin, minumultahan yun. Totoo yan. Hindi, tsaka government official ka. Sumunod Set ka. an example. Oo. Oh. Ang tanong mo ay mukhang ano? Mukhang Mataas ang posisyon? si government official po ay isang undersecretary, Incumbent? Oh, you see. incumbent sa isang departamento. Incumbent, oo. Walang kadala-dala. Anong tawag doon? Magaan ang kamay o mabigat ang kamay?
Yung madali kang... Makapal ang muka, siguro. Ano bang gusto mo malaman? Uy, nasa linya na yung Nasa ating- linya na ang ating sino? Oo. Hindi siya yung sino Hindi kahapon. siya. Si dating speaker, Tumiwalag, pangkat-tiwalag. yun ang tatanong natin. At First District Representative Bakit? Ano, malaman natin sa Davao del Norte, ang clue ko kahapon, ang kanyang pangalan may letrang O, ang kanyang apelido may letrang E. Oh, so ano? pasok eh, no? Pantaleon Alvarez. Pero hindi po siya. Pabatiin na natin si Representante Alvarez, Igan at Ali. Welcome! Ang dami ng hula dito na ikaw yung Oo tumiwalag. nga. Pero Actually, tumiwalag ka, speaker, di ba? Pero nasa ano, news Ali? na yun eh. Oo. Ano, Ali? Bumati ka Magandang- muna. Ayan. Magandang umaga sa inyo, Igan at Ali, Good morning at po. sa lahat ng mga nakikinig po sa inyo. Eto, ang hula O ni... sa atin pala, Sa atin. Radyo na TV pa. Ang hula ni Ali na ibinulong sa akin kahapon... Ikaw! Ay, ikaw talaga. Kasi ang sabi ko, tumiwalag sa alyansa. Kasi nasa nasa news dyaryo ka, naman. tumiwalag ka sa PDP laban. Yeah, tama po yun. So, independyente ka na ngayon, Kong? Ay, hindi po, dahil na tinanggap ko po yung offer ng reforma na panguluhan ko. At ito naman, reforma yung dati pong partido ni Secretary Renato de Villa. Okay. Nung tumakbo siya noon. Oo, tama. Opo, yun din kasi yung una kong partido noong 1998 nang manalo akong congressman Oo. sa Okay. Davao del Norte. Ba't ho kayo tumiwalag sa PDP laban? Kaya nabablind item ka. Ganito po yun, ano? Oo. Masaya sa akin na umalis doon sa partido na kung saan nakatulong ako para palakihin. Oo. Kanya lang, meron po akong advocacy na gustong gawin at isulong sa susunod na taon. Ito po yung yung voters education. Voters, naku, kailangan natin yan. Kailangan natin. Nababahala po kasi ako dahil po sa laki ng problema ng Pilipinas na hinaharap at mali po tayo ng pili ng Pangulo. Alalahanin po natin na Ano po, mali tayo ng napipiling Pangulo. yung Pangulo, baka magkamali tayo. sa 2022. Sa 2022 po. Oo. Alam po natin itong COVID na ito na pandemic ay tatawid pa po ito sa susunod na Hindi pa tapos, oo. Hindi pa po, dahil wala pang linaw, wala pang gamot. Yung bakuna naman, wala ring linaw. So tatawid pa po ito. So kinakailangan yung marunong talaga mag-handle nitong pandemic na ito. Ang epekto na pandemic na to, napaka problema ng Pilipinas. Bagsak ang ekonomiya, marami ang Nawalan ng negosyo trabaho, negosyo nagsara. Oo. Kaya maraming tao nawalan ng trabaho. Yung mga OFW natin, marami pong umuwi, wala na rin trabaho. So, po, yung susunod na Pangulo ay talagang dapat may utak. Hindi lang leader, hindi yung kasi po dapat maintindihan niya kung gaano kalaki yung problema at paano bibigyan ng problema na yan. Oo. Yung voters education program ninyo, Opo. Congressman, dapat Saan iikot yan, oo? parang pag voters education program, ang iniisip namin dapat walang kulay walang kulay politika Oo. Tama po yun. Kaya po nag-resign sa partido, PDP. Kasi nga po, pag membro ako doon, that's the ruling party. Tapos ako pa yung Secretary General. So, lamang po, pag umikot ako at sinasabi ko yung mga batayan sa pagpili ng Pangulo, baka sabihin nila, namumulitika lang ito. Nagkinakampanya niya yung kandidato sa PDP laban na magpa-file ng candidacy, no? So walang presidential candidate ang reforma, wala. Wala po. Walang political person. In fact, ngayon lang namin ni-revive yan. At kayo, hindi rin po kayo tatakbo? local lang po, pang local. Local. Opo. Pero pag umalis ka ng PDP laban, umalis ka na, ang hindi mo na susuportahan ng kung sino man i-endorse ang Pangulong Duterte. Not necessarily, Igan. Kasi nga po, speaking inconsistent, kung yung sasabihin ko sa voters education, dapat ang batayan natin sa isang pagkapangulo. May Pero
Oo nga, pero isa pa lang sa binabanggit mo, dapat may utak. Parang ang hirap na yata. Ano, Ali? May utak ang dapat na susunod na Pangulo. Di ba lahat naman yan matatalino? Ganito kasi dyan, ang pinag-uusapan natin dito, ang ibig kong sabihin ng may utak, hindi yung diploma, hindi yung kung Ano po, hindi? historian siya or hindi yung diploma niya. Diploma. Hindi yung historian, salutatorian, o kung anong natapos niya, o kung saan siya gumraduate. Hindi po ganon. Ang ibig ko sabihin ng may kakayahang mamuno, naiintindihan niya yung problema at naiintindihan din niya kung ano ang solusyon doon sa problema. Maliban sa may utak dyan, kinakailangan na yung susunod na Pangulo may bayag. Ano, no? Bayad siya, bayad? Letter B. Oo, bayag. Oo. Bayag. Oo. Di ako sigurado kung pwede natin sabihin yun sa ano eh. Sana inawat mo kami para naman. Oo nga. May tapang na lang. Ikaw Hindi, naman. palitan. Mo, gawin mo yag balls. Hindi, masama rin yung puro tapang lang eh. Kailangan Dapat Political yung will. tapang na nasa lugar. meron talaga siyang sapat ng loob, sapat na tapang Oo. para harapin ang mga problema ng bansa at hanapan ng solusyon Oo. kahit sino masagasaan basta para sa ng Okay. marami. Hindi namin malagay yung pangalawa mong criteria eh. Okay. So, kailan ka iikot at sisimulan ditong voters education, Congressman? Paano po? Kailan kayo magsisimula? Umiikot na ba kayo ngayon? Ay, hindi pa po. Hindi pa? Okay. Siguro. Kasi ngayon, latag ko pa lang eh. Siyempre, may mga materialis tayong hinahanda rin, di ba? Oo. Kasi kailangan po makarating po Teka muna, bago namin kayo bitaw, tulungan nyo nga kami, ano ba yung ibig sabihin waswasan? Taga Davao ka rin eh, yun ang binanggit ng Pangulo. Wawaswasan kita. Kay BP Lenny, yung banta niya, ano ba yung waswasan? Yung parang banlawan. Banlawan. Oo. Banlawan. Yung naglaba ka, tapos patutuyuin mo, banlawan. O lilinisin mo pa. Di ba, pag maraming sabon, babanlawan mo para... Pero kapag sa sa pangungusap na banta, ikaw wawaswasan kita. Ano ibig sabihin mo po nun? Oo. Oh, Ano ibig sabihin? Sisiraan. Dress down, parang ganyan. Babalatan. Waswasan, babalatan. I-expose. Correct. Parang ganun. O sige po, Maraming may mga salamat nag-text po. dito. Hindi kayo ang Hindi kayo ng sino? Meron Sino? pa akong isa, pangatlong requirement, no? Ano? Batayan, yung isa yung kailangan may paninindigan. Hindi pwedeng advantage. Okay. Hindi pwede yan pabago-bago, hindi. Dapat firm ang isang Pangulo. Okay. Eto, may nag-suggest dito sa susunod ng panayam, banggitin mo na lang daw, betlog. Ano ka ba? Hindi, ito lang, binasa ko lang. Bet is the key to leadership. Nakalagay pa rito eh. Thank you, Speaker, Congressman, sa panahon at sana suportahan ka. Yun ang kailangan talaga natin, no? Supportahan niyo ako. Pagtulungan natin ito. Sige po. Kasama kami sa Voters Education. Ingat po kayo, ha? Maraming salamat sa inyong Hanggang sa susunod na blind item. Wag naman. Wag naman. Thank you po. Ingat po kayo. Okay, salamat. Yan po, nakausap natin dating Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Okay. Ang hina mo sa tutut eh. Ang bilis eh. Oo, papractice tayo uli. Papractice tayo. Okay mga igan, eto. Magbabalik kami ni Ali. Paalala sa mga lolo't lola natin, mga magulang yung senior citizen. Humihina ang immune system pag nagkakaedad. Eto, Ensure Gold. Samahan nyo ng proper diet at exercise. Ensure Gold, 28 vitamins and minerals, vitamins B6, B12, C at D, minerals, iron, zinc, selenium, importante sa normal function ng immune system. Merong HMB, kasamang triple protein blend to help build and maintain muscle mass. Ensure Gold, stay strong. 9:55, Yung babalik. comment lang natin, ang hinahanap talaga. Maya, tama si Maya Fer. Ang sabi niya? Dapat tapat mahusay, higit sa lahat. May takot sa Diyos! Yun, ang susunod, may takot sa Diyos. Okay, babalik kami, double A sa double B. Si Undersecretary ay, naku, wag kayong bibitaw sa double A eh. Sikat ba yan? Sikat ito. May bigote ba yan? Check ko. Pwede mag-ahit pag ay si Yusek Rajuna. TV pa. 9:55. Double A sa double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa double B.
Easy Double B. Number 1, Double A sa Double B. Si Undersecretary ng na sino natin na nampal ng Hapon, ang uling banta niya. Gagawin niya lahat. Ma-deport itong si Hapon na sinampal niya. Siya nga Ang nanampal. kanyang siya pa- pangalan ay may letrang B, B? as in boy. Word of the day. Ba yan? Ang kanyang apelido ay may letrang S. At alam na ito ni Secretary. BS. BS. BS na BS. BS na BS, si Undersecretary BS. Oh, bati. Babatiin na natin ang special birthday greetings si Happy Mr. birthday. Neogene Evangelista, President ng Filusa. Sir, happy birthday po. At si Delia Sagil ng 720 Consumer Connect. Yan, happy birthday. At sa lahat ng birthday Happy birthday, celebrators. good morning. Wala na Usap. tayong time for our text babam. Usap tayo. Sa Monday. Usap tayo. Susunod na with Mark Salazar. Ali, And Susan may Enriquez. Friday pa tayo. Ay, nagmadali. At si Nida Romero. Salamat sa sibuyas. Alam niyo ba't nagmamadali Sa si Ali? May sibuyas na siya. Iyak ako sa pagmamahal. Di ba sabi mo kahapon, hindi ako bumili ng sibuyas kasi Thank you. 300 ang Oo nga eh. kilo. Nagpadala ng sibuyas si Nida Romero. May Nag-touch ayuda- naman ako. may ayuda na siyang po ako at sibuyas. saka bawang. Oo. Thank you, Nida. I love you. Thank you, Nida. Bye! Okay. Oy, hindi po kami magsasawang ipaalala sa inyo. Dakitin din ang pinagdadaanan natin pero kapuso sama-sama po tayong mananalangin ha at mananalig at mananampalataya sa paniniwalang God is good. All the time. Mark and Susan. Susunod na sa Usap Tayo. Alas 10:03, radyo na. Hindi pa, courtesy na! Disiplina pa, double A, double B pa. Sa double B. Double A sa Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B. Jeng jeng muna at balita. Ang kulit ang saya ng umaga. Mismo pinagparis ng tadhana. Ang kulit ang saya ng umaga. Double A sa Double B.